si Koo Jun-yup na lumipat sa Taiwan para makasama si Barbie. Hindi tulad ng dati niyang kasal, hindi na siya muling bumalik sa showbiz. Mas pinili niyang mamuhay ng tahimik kasama si Koo at ang kanyang 2 anak. Makikita sa ilang social media posts ang kanilang simple at masayang buhay. Si Koo ay naging napakasuportadong asawa, hindi lang kay Barbie, pati na rin sa mga anak nito. Mas pinili nilang lumayo sa mata ng publiko at nag-focus sa kanilang pamilya at bumuo ng bagong simula. Ngunit sa kabila ng kanyang panibagong kasiyahan, hindi pa rin bumuti ang kanyang kalusugan. Naging priority ni Barbie ang kanyang kondisyon at madalas siyang nagbabawas ng aktibidad para mapangalagaan ang kanyang kalusugan. Bagamat maraming fans ang nag-aabang ng pagbabalik sa showbiz ni Barbie, alam niyang mas mahalaga ang kanyang pamilya at kalusugan. Ang takbo ng buhay ni Barbie, bagamat hindi perpekto, ay naging makabuluhan lalo na nang bumalik ang dating pag-ibig. Naging masaya ang kanyang huling taon hanggang sa isang hindi inaasahang trahedya. Noong Enero 2025, nagdesisyon sina Barbie at Koo Jun-yup na magbakasyon sa Japan upang ipagdiwang ang Lunar New Year kasama ang kanyang mga anak. Subalit habang nasa Japan, si Barbie ay nagkatrangkaso. Noong una mukhang simpleng sakit lang, ngunit dahil sa kanyang mahinang immune system, lumala ito at naging matinding pulmonya. Sa loob ng ilang araw lumubha ang kanyang kondisyon at sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor, hindi na kinaya ng kanyang katawan ang lumaban. 2 ng Pebrero 2025, pumanaw nga si Barbie Hsu